Pero sa tingin ko naman, itong paghayag ni BP Inday ng intensyon niya, marami nang tumatawid. Yes. Ang problema, May hindi porket balimbing, tumawid di ba? ka, kay aakapin na tatanggapin ka agad. Kasi Oo. tinatanong, may allocable ka ba? Meron ka bang proyektong ghost? O, di ba? Sa madaling salita, may bahid ka ba ng korupsyon? Di ba? May bahid ka ba ng korupsyon bago ka nila tanggapin? Meron ka bang proyektong substandard? May ayuda ka bang ghost? Oo. So maraming dadaanan yung tatawid. Kaya maganda na rin na napaagaan deklarasyon kasi talagang susuyuri mo yan. O pababayaan, wala naman siyang congressman, congresswomen, ilan lang ang senador niya, ilan sa local. 4 lang gobernador. Oo. So, kailangan mo talaga ng panahon kasi mahirap rin naman siyang tanggapin na lang lahat. Oo. Kasi babatikusin naman siya ng kanyang base. Ang difference Lalo na yung mga Attorney taga-suporta Gonzales niya. is Di ba? Babatikusin naman siya ng mga taga-suporta niya kung kakampihan niya yung mga dating kurap na politiko. Dapat ganun ang mangyari. Huwag mong tanggapin, BP Inday Sara, yung mga dating kumalaban sa'yo at mga kahit hindi na kumalaban sa'yo. Kahit yung tumanggap man lang talaga ng kurap na pera. Kumbaga, oo, tama. Tumanggap ng pera galing sa korupsyon. Kahit na tahimik sila eh. Pero may mga congressman diyan, tahimik pero nakatanggap ng pera. Tinanggap nila at pumirma pa ng impeachment sa unang impeachment ni Inday Sara noong 2024. 'Di ba? 2025 pala. si Ayan po, mga kababayan at mga kapads press. Sa video pong ito ay may matinding pag-usapan. Ang dalawa na masasabi nating mga malulupit at matitinding political analyst. At sila po ay araw-araw laman ng social media na laging ini-interview. At sa pagkakataong ito kasi kumbaga parehong naging professor sa UPF College. Ito po no, na sila po ay walang iba kundi si Miss Malu Tequia at si Attorney Guanzon. Pareho sila araw-araw laman ng social media. Kumbaga dito ay maiba naman ang dalawang ito na si Attorney Guanzon ay ang mag-interview naman at si Miss Tequia, Malu Tequia ay isang guest sa 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 show ni Attorney Guanzon. Kaya nga may mga revelasyong isisiwalat at may mga revelasyon na maaaring mangyari sa hinaharap ng ating bansa. Kaya anyway, ito po no. Ito po ay patungkol pa rin sa pag-aanunsyo ni Vice President Inday Sara na kumbaga ay bibigyan linaw kung ano ba ang kahihinatnan ng mga ganyang pag-aanunsyo. Pero sa akin naman ay ang importante ay magkaroon tayo ng isang leader na kagaya ni Tatay Digong. At syempre sa katauhan ni Vice President Inday Sara na matapang. Ito si Tatay Digong kahit nasa kulungan ng dahig ay mga Pilipino pa rin ang iniisip ni Tatay Digong. Syempre. At syempre yung mga may bayag na matapang, di ba? Kaya nga hindi takot mamatay, gayon. At kaya nga tama na hindi niya sinipot ang pagdinig ng ICC sa hearing etong nakarang araw. At saka nga pala, yung kredibilidad nila ng mga taga-ICC investigator ay mga bayaran pala ito. Mga bayaran talaga na ginamit ang pera ng taong bayan para bayaran ang mga taga-ICC investigator na tumataginting ng $2 million. Kaya wasak na wasak. Wasak na ang kredibilidad ng mga ito. Itong mga taga-ICC na to. Marami talagang Pilipino ng asar na asar at galit na galit dito. Lalo na nung mabulgarang $2 million na pinangbabayad pa sa kanila. Imagine, yung
ano natin, pera pa natin ang ipambabayad para lang ipakulong si Tatay Digong. Ganun na ganun, ibig sabihin, grabe. Nagkaroon pa tayo ng share para lang yung bagay, nagkaroon tayo ng ambag para kulong lang si Tatay Digong sa dahig. Yan po. Dahil sa binulgar ng mga binulgar nga eh. Dahil sa binulgar ng mga 18 testigo ng ex-marine na kasamahan ni Marine Sergeant Gutesa na kailan lang. Kaya hindi kagaya ng bangag na administrasyon na ito ay tamad at puro pasarap na kumbaga ay ugali na ang makipagsosyalan. Nakaliwat kanan ang gastos. Siyempre, speaking sosyalan, kasama ng multi-corruption, marami rin ang dapat magmasid sa mga darating na araw. Dahil ang mga buwaya ay handa na siyang sakmalin at kagatin sa pamamagitan ng pagdedemolisyon. Pagdedemolisyon kay Inday Sara. Yan po ang totoo. Itong dalawa sa pag-usap nila marami na pa tayong maliliwanagan. Marami pa tayong maliliwanagan kay Atty. Guanzon at Binibining Malutequia na kung paano ang magiging galawan ng mga anti-Marcos at mga pro-Marcos na tipong mga taong humihimod sa puwet ni Marcos. Di ba? Yung mga telyanista. Kaya ito po, panoorin ang video ito. At bago pong lahat, ay welcome po muna sa aking channel. At muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya panoorin po natin ang video ito. Kaibigan na si Professor Malutequia. Hindi na po siya iba sa atin. Lagi na po siya na-interview dito at sa ibang network. Network. Si Prof. Malutequia ay may master's degree sa UP, sa Master in Public Administration. At may master's degree po din po siya sa George Washington University sa degree na Political Management. Welcome, Prof. Malu. Welcome. Ay, salamat ha. Salamat sa panyaya. Magandang hapon, magandang araw sa iyong mga tagapakinig at nanonood. It's a pleasure to be here. Thank you. So, Prof. Malu, let's get down to business right away. Itong declaration ni VP Sara na tatakbo siya as president, anong ibig sabihin nito? Well, yan ay nagpapahayag lamang ng kanyang intensyon para sa 2028. Dinadala rin niya yung usapan ng politika sa issue ng impeachment. So, from an arena where she is viewed as a defendant rather, she is now converting the arena into frontrunner sa 2028. Pag ginanon mo, Attorney Guanzon, yung field, pumapasok ngayon doon yung kung ako ang congressman, paano ako? Correct. Alam mo, yung mga congressman, they're political animals. Yes. Ha? So, syempre, hindi naman sila kakampi doon sa alam nilang matatalo. Syempre, gusto nilang kumampi doon sa posibleng mas mananalo. Oo. Ayan. Sa madaling salita, uso pa rin ang balimbing. Kaya po yung sinasabing balimbing. Grabe. Panahon nila Korea, may mga balimbing na dyan. Marami ng balimbing na mga politiko. Tapos itong mga congressman, dyan sa kongreso, handa na naman pong bumalimbing alang-alang sa political career nila. Kasi, syempre, kapag once ito, hindi ma-impeach si Inday Sara, alam na nating lahat. Kaya, wag lang tayong madaya ng mga Comelec. Yan po ang malinaw dyan. Sa totoo lang. Kaya, ito pong impeachment ngayon, Prof. Malu, ay may narinig ako na ang mga nag-uusap daw mga congressman ayaw na nilang pumirma. Kasi baka daw marisbakan sila. Oo. Sa Tama yan. eleksyon. Kasi presidential ito eh. Tama yan, Attorney Bing, no? Nakita naman natin na tinitingnan kung kakayanin yung 1/3 na direct sa Senado. Last Wednesday, Kumbaga sa akin ay, anong restback ba ang klase na sinasabi ni Atty. Guanzon? Yung restback na yun, malinaw na malinaw, yung boto ng bayan. Yun yung restback. Alamin natin, di ba? Saan ba may power ang mga tao? Di ba sa pagboboto? Ngayon, pag nalaman nila itong mga
congressman na to ay kumbaga ayaw nila, di ba? Ngayon, hindi nasunod sa gusto ng mga taong bayan. Yun ang sinatawag na resback, yung pagboboto ng mga taong bayan sa isang politiko. Or sa committee. Ayun. So, dun pa lang, unang victory yon ng mga sumusuporta kay VP Sara kasi hindi natuloy kaagad sa Oo, Senado. unlike before. Unlike before. Oo. Pero ang balita ko, talaga daw kukuyugin siya for 2 months, talagang i-demolish siya sa House of Representatives bago Totoo mailagay naman. sa Senado. Pag nagtanong-tanong ka sa mga kaibigan natin doon, tahimik sila, ayaw magsalita. Pero, ang body language, parang nahihirapan magkaroon ng quorum. Alam naman Oo. natin yan, pag walang quorum, Oo. mahirap, no? Hide and seek. Oo, tapos kahapon may nagsabi sa akin na hindi na daw medyo pinapansin ang chairman ng Committee on Justice Si Luis Tro. ng mga members. So hindi ko alam kung yan ay pangitain of the things to come kasi kung titingnan mo yung impeachment charges ng 1 to 3 almost the same eh. Yung fourth lang ang naiiba at ang balita ko yan ay upon the instigation of Speaker Martin Romualdez. Paano pong pagkakaiba ng fourth complaint? Yung fourth ay tungkol lahat sa bangko. Ah. Bangko ni Presidente Digong, bangko ni BP Inday, Para mabuksan. para mabuksan. Yes. Oo. Yung kagaya ng ginawa nila kay CJ Corona, di ba? Talagang napaluha at napayak si Corona noon. Talagang kahit anong kabalastugan ang ginawa ng mga dilawan no, para lang mapabagsak si Corona. Talagang mali-mali yung ginawa nilang yung withdraw with deposit pinagsama-sama. Yun yung nila pinantiran nila kay Corona. Tingnan nyo sa bandang huli. Na-acquit si CJ Corona. Kung kailan binawian na ng buhay, wala na. 'Di ba? Ganun talaga ang impeachment political. Kaya ito si Puta Soto, talagang hangad niya lang talaga sa pamamagitan ng pamumulitika niya. Hangad niya ang maging presidente sa totoo lang. O kaya maging vice president. Ang laki ng ambisyon, di ba? Pero walang mandato sa tao. Pero mo, maghahangad ka na vice president pero wala ka namang mandato galing sa mga taong bayan. Di ba ang kapal ng mukha? Hindi ka gusto ng mga taong bayan pero pinagsiksikan mo ang sarili mo. Ganun talaga kakapal ang mukha ni Kuta Soto. So, in other words, it's an indirect hit. Para may issue sa kampanya. At linalabas na ngayon yung SALN. At that time, ang SALN pwede pang baguhin. Allowed ka ng batas. Ngayon, hindi na dahil inamendahan nila yung batas. So, makikita natin na talagang lahat nakatuon sa 2028. Hindi naman accountability, politika talaga ang Correct. kanilang direksyon. Oo. From the start, these impeachment complaints have always been political. Saan ka makakita ng Vice President ng bansa na siyang tatakbong presidente sa 2028 ay 4 ang kaso ng impeachment? Saan ka makakita na para lang kunyari na hindi naman siya lang ay may nag-file din ng kaso impeachment kay Bongbong Marcos? Oh, di ba malinaw? Malinaw na pamumulitika ang impeachment. Kahit na yung walang kwenta ng ebidensya niyan diyan sa Kongreso, bigay lang ng ebidensya kahit hindi naman sufficient substantial, di ba? Kahit hindi malakas ang ganun. Pinorward pa rin nila. Kumbaga talagang pumumulitika ang ginagawa ng kongresong ito para lang mapatalsik si Inday Sara. Kaya itong palaisipan nila sa Senado, kung makakuha sila ng 16 votes, kahit na sabihin nilang mag-absent pa si Bato, ay kailangan pa rin ng mga senador na pro-impeachment ng 16 votes. Which Mahirap they do sila not dyan. have, di ba? At mahirap ang 16 ha. Oo, mahirap. Kasi makikita mo yung math. Ang akala yata nila, pag naminusan ng 3 dahil dyan sa flood control projects, yung 2/3 liliit. Hindi, ang Constitution Oo. nakalagay. Oo, ang Tama. Constitution Tama ka, nakalagay na attorney. dapat 2/3 siya ng total ng 24 Oo, na senador. Oo. So, 24 ang kailangan Mga ogag talaga, Akala nila kapag lumit ang bilang ng 24, lilit din ang boto para sa impeachment. Talagang yan nga, sinabi nila, ni Malutikia, mga ogag talaga.
Kailangan makakuha ng 2/3 ay 16. So, Oo, sa ngayon, di ba? 16 hindi pa na rin. lagi si Leandro Leviste. Ano kaya pakiramdam ni Senator Loren Ligarda Oo, dyan? kasi nasa majority Oo. siya. Oo. Di ba, isa sa 15. Oo. Doon sa 9, ang object nila, alsin yung 3 pa, alsin di si Bato, si 4, si Go, 5. Pero mali ang basa sa Saligang Batas. Ang Saligang Batas, ang sinasabi of all the 24. Yes, whatever wala happens, na. they must get 16 votes, which right now, it looks like they cannot. Cannot, So, oo. everything here is now political, Political. because they know that they cannot reach 16 and Eh, yet, tinatrabaho. itutuloy nila para pabuksan yung Tama. bank accounts, possibly even freeze her bank accounts. But now their problem is the Vice President has declared. Oo, alam mo yung Oh, yan ang isang example na tinatrabaho nila sa pagdedemolisyon kay Inday Sara. Diyan sa Senado, yan, sigurado yan. Pero sa kumbaga meron talaga. Pero yung bilang talagang mahihirapan sila. Pero ito sa Kongreso, sigurado siya eh. Siguradong demolition na talaga ang gagawin ng mga Kongreso diyan. maagang paghayag ng intensyon, malaking bagay yan dahil may handa mo ngayon ang partido. Alam naman natin wala siyang partido. Ang Walang pondo, Senado. alam rin natin kulang si Kulang. VP Inday ng pondo. Ang organisasyon sa baba. No? Napakahalaga niyan tatlo para yung kanyang competitiveness ay pwedeng ma-extend sa 2028. Doon Pero kahit na ibig sabihin kahit wala ng pondo ang Vice President natin, sa dadaang mga araw, syempre, yung mga nasa baba talaga ang kikilos diyan. Yung mga nasa baba sa mga niya, sa mga staff niya, yan talaga ang kikilos diyan para mapalawak ang kakandidato ng Vice President. Ganyan po. Kaya sa social media, malaking bagay ang social media para sa ikakapanalo ng ating Vice Presidente. usually kasi 18 months ang preparasyon ng national campaign. Kung 18 months, December 2026 siya maghahayag. Ngayon napaaga. So merong 10 months na aayusin mo lahat ang mga problema sa organisasyon. In the meantime, she's subject to attacks. Yes, but alam mo yung subject Oo. to attacks, ang parating ang sinasabi ni Ever since naman She's been, 2022 pa, subject to attacks. 2023, di ba tinapon na ang sink, tinapon na ang bahay, ano pa ba naman ang itatapon? So, ako, again, yung ginagawa dati ni Presidente Digong, sinabi na niya ang buhay niya, lahat ng pangit, lahat ng problema niya sa buhay, pagdating ng eleksyon, wala ka nang ibabato. Ngayon, gano'n ang nangyayari. Pero, on the other hand, dun sa mga kalaban, mapipilitan ngayon si administrasyon na sandali lang, kailangan akong pumili ng kandidato ko. That's true. Una yan. And BBM's problem is he doesn't have a candidate yet. That's one. At pag nagkaroon ng kandidato, pag nag-anoint ka, hindi ba yun kiss of death? Kung ang numero mo ay ganyan. Ang pangalawa, pagdating mo naman dun sa so-called opposition, bakit ko sinasabing so-called opposition? Hindi ba sila naghahayag na anti-Marcos sila? Sina Risa Yan yung Ontiveros. Pink, yung Dilaw, at saka Makabayan. Di ba? Lahat sila tahimik pagdating kay BBM. So, sino lamang ang natatanging anti-Marcos block? Hindi ba si BP at lahat ng mga kaalyado niya? Correct. So, doon kung i-contrast mo ngayon yung opposition, doon pa lang talo na eh. Kasi sa usaping 1.5 trillion to 1.9 trillion, ano sinasabi nila? Tahimik sila. No, wala silang BBM resign. Samantalang dito, consistently, saan napunta ang pondo, sinong nagbulsa, dapat may pananagutan. Correct. Ito naman sa kabila, yun, medyo maghahanap ka lang talaga ng tao, wala naman silang nakikitang maitatapat, no? Talagang suicide yun sa kabila. Ang problema ng attorney, alam mo naman ito, hawak nila Comelec. Correct. At So, marami silang pera. maraming Hawak nila ang mga congressman may at mayors. makinarya. Wala na, yung sa 2025 na budget kinulimbat nila, di ba? Yun, maaaring nakatago na yung sa mga bulsa-bulsa at account nila. Yun ang inanda nila para sa election nila. Ba? Pero sa tingin ko naman, itong paghayag ni BP Inday ng intensyon niya, marami nang tumatawid. Yeah. Ang problema, May hindi porket balimbing, tumawid di ba? ka, kay aakapin na tatanggapin ka agad. Kasi Oo. tinatanong, may allocable ka ba? Meron ka bang proyektong ghost? Di ba? Sa madaling salita, may bahid ka ba ng korupsyon? Di ba? May bahid ka ba ng korupsyon bago ka nila tanggapin?
Meron ka bang proyektong substandard? May ayuda ka bang ghost? Oo. So maraming dadaanan yung tatawid. Kaya maganda na rin na napaagaan deklarasyon kasi talagang susuyurin mo yan. O pababayaan, wala naman siyang congressman, congresswomen, ilan lang ang senador niya, ilan sa local. 4 lang gobernador. Oo. So, kailangan mo talaga ng panahon kasi mahirap rin naman siyang tanggapin na lang lahat. Oo. Kasi babatikusin naman siya ng kanyang base. Ang difference Lalo na yung mga sa taga-suporta Tony niya. Gonzales, Di ba? Babatikusin naman siya ng mga taga-suporta niya kung kakampihan niya yung mga dating kurap na politiko. Dapat ganun ang mangyari. Huwag mong tanggapin, VP Inday Sara, yung mga dating kumalaban sa'yo at mga kahit hindi na kumalaban sa'yo. Kahit yung tumanggap man lang talaga ng kurap na pera. Kumbaga, oo, tama. Tumanggap ng pera galing sa corruption. Kahit na tahimik sila eh. Pero may mga congressman diyan, tahimik pero nakatanggap ng pera. Tinanggap nila at pumirma pa ng impeachment sa unang impeachment ni Inday Sara noong 2024. Di ba? 2025 pala. si BP Inday may 30 to 35% ng total registered voters. Yun yung tinatawag na the enduring Duterte base. Right. Yung But in the time of Digong, he also had a few governors only. Yes, yes. So sanay sila na outlier, sanay na underdog. Tsaka kami mga Bisaya, sanay kami na underdog eh. Oh, so, Fighter ng mga Bisaya. so yun. pakiwari ko, yun ay isang endearing quality ni BP Inday. Pag tiningnan mo lahat ng survey, kahit sinong survey firm, ang Mindanao makes her buoyant, no? Hindi, pag bumabalik uli. So ito, halos, saan ka naman nakakita ng survey na 70%, 80% ang Mindanao para sa kanya. Yeah. Weak lang siya sa Calabarzon. Yung sa Luzon, di ba? La Pero Union, may ganyan. sputtering ng green sa Luzon. Kailangan lang siguro bisitahin, kailangan talagang i-court mo. No, at saka i-focus siguro yung anti-corruption talaga Oo, yun talaga. That is the campaign anti-corruption trigger. campaign talaga. Oo. To reform the government. Oo. For us to survive as a people, as a nation, for our government to even be on the plus side, Yes, yes. financially. Oo. Kailangan talaga we stop corruption. And that's the issue, number one issue in 2028. The disadvantage of BBM's candidate is may bahid. Oo. Di ba? So, May budget, tatanungin ka oo. ng tatanungin, saan napunta yung pera? Sino ang Yun ang kinakabahala lang talaga. May mga budget na galing sa taong bayan, galing sa buwis ng taong bayan, nagagamitin nila para makapangdaya diyan sa kalaban nila. Etong administrasyon na to. Gagamitin nila kay Inday Sara para mandaya. Kalaban nila si Inday Sara. Kumbaga, laban nila kay Inday Sara. Grabe talaga. mastermind? Yes. Kung hindi nyo yun sinasagot ngayon, magiging campaign issue yun sa Lalo na, walang 1998. nakukulong. Precisely. Hanggang ngayon, Kaya si nga Martin wala hindi nakulong nakulong. eh. Oo. Si Garjola hindi nakulong. Oo. Ang kinulong lang nila, si Rebilla. Si Rebilla, No, that's oo. not... Kaya nga hindi pinakulong yung mga yan. Kasi, magngangaw yan mga yan pag sila nakulong. Siyempre, didepensahan nila sarili nila eh. Makukulong sila eh. Di halimbawa na lang kay di ba? Kay Bersamin. Hindi pa nakukulong yan ha. Hindi pa nakakasuhan. Nagsalita na. At nagsalita kay Leviste. Kumaga, ang ginawa ni Bersamin, para hindi siya kung ano man ang mangyari sa kanya at makasuhan man siya, may bala siya. May secret weapon siya na itinago para kay Leviste. Yun yung secret weapon niya. Kaso lumabas eh. 'Di ba? Paano yung mga ibang kasama ni Bersamin na kapag yan ay nakasuhan din? Di magsasalita rin yung mga yan. May mga alam din kasi yan mga yan, kaya hindi kinakasuhan. Parang yun lang kasi gusto nila ipakulong. Yun lang ang gusto, di ba? Kaya, Dahil sa Cavite. Pinipili lang Recent talaga survey eh. ngayon, Prof. Malo, anong recent survey ng Publicus Asia? Dun Where sa- you are the chair. yung approval rating ni BP Inday, nasa high ng 50s. Approval. Ang kanya, Ang trust niya rating. nasa 30s, 40s. So, maganda yung numero niya, bumaba for a while, pero very resilient ang numbers niya, umaangat. So, Ang trust rating ni Bongbong, magkano? ay, nasa 30, 28. Di ba 14? Oh, 14. trust. Dapat Oo, negative na yan. 14, oo. Yeah. So, pag nakikita mo,
yung trend, ang taas-taas noon, talagang sumasadsad. At Oh, hindi yun, siya grabe. nakakabalik. Ang difference Malupit. kay Inday, meron siya ng blip, tapos umaangat ng konti, Umaangat. blip, tapos umaangat ng konti. Sino ang Pataas na nagpapaangat sa kanya? pataas. Parating Mindanao. Kaya ang Mindanao, kailangan basagin kung gusto ng administrasyon. Pero paano mo basagin? Pero imagine, malaki ang Mindanao. Mas malaki sa Luzon. Mas malaki sa sa norte. Mas malaki talaga ang Mindanao. Eh kaso, yung norte tsaka Luzon, hindi solid kay yan, kay Marcos yan. Kaya pa rin yan, marami pa rin boto galing sa Luzon at norte para kay Inday Sara. Sa totoo lang, Ang isang Duterte sa sarili niyang baluarte. Tsaka, ang mga tao sa Mindanao at kami mga Bisaya ba, mga Cebuano, Solid may eh. identification connection Di ba? Na we would rather trust somebody who is from our region than someone who is from that region and has a record of corruption. Di ba? And cannot even explain. Yes, But yes. BBM cannot even explain this Tapos, di ba? massive corruption in his government. And ang ayaw ko pa dyan, yung he looks like it's not a problem. Oh, yung, yeah. hindi naman Yung let's tayo, move forward, oh, di ba? let's move on. Sinasabi Oo. ng spokesperson niya, paano kami mag-move on? Walang nakukulong. Tapos yung Sandro Marcos, anong sinasabi ngayon ng mga former security ni Saldico? May 5 maleta silang dinala sa Ilocos Norte. Ang problema talaga ni BBM at anyang kandidato is walang tiwala ang mga tao sa kanila. And I think Wala talaga. trust is really a number one Importante. standard ng voter. Oo. Di ba? Ang trust kasi yan yung nagdedetermine Ma, kung oo. paano ka mag-convert eh. Meron kang malakas din ang hatak ng mga sa survey, di ba? Mas malakas din ang hatak. Huwag mong sasabihin na porket 23 million ang subscribers mo, kaya may ko-convert mo na sa pagboboto yon. Hindi pwedeng mangyari yon. Kagaya kay Tulfo. Hindi pwedeng mangyari yon. Talagang yung tahimik siya eh. Asan na yung trust rating niya? Lumalabas ba ang trust rating ni Tulfo? Sa trust rating niya sa 23 million na subscribers. Oo. 23 million subscriber niya, totoo 'yun. Pero yung trust rating, nasan siya? Wala nga dyan sa sa mga litrato na nakahilera, di ba? Sa ilalim ni PBBM at ni Inday Sara. Ang nakita ko lang si Soto eh. Hindi ko lang kung sino-sino pa yung mga yun. preference, sino ang nagugustuhan mong iboto, meron kang awareness, kilala mo ba? Karamihan naman yan universal. So awareness over trust is equivalent to your preference. Wow. So denominator si trust, alam naman natin yan sa math na pag mataas ang denominator, mas madali kang mag-convert. Yun yung currency ng politiko. Pag nawala ang tiwala, mahirap. Oo, tama. Ito yung simpleng example kay Presidente. Logic. Pag nawala ang Kumbaga. tiwala, mahirap mong ibalik. Paano ka nga naman magtitiwala? Sa hair follicle test lang, ayaw niya gumawa. Yun pa lang. A very simple thing. As a hair follicle test, hindi magawa ni BBM, which shows Oo. that our suspicions are true. That he is a cocaine addict. Because you cannot just stop taking cocaine for a week and then it will be flushed down. Even in 3 months, it might not be able to be flushed down, unlike a urine test. And so, he has to do more than just, di ba, photo op siya sa Naga, bigay siya 500 million dun sa museum, photo op na naman siya sa Negros, bibigay siya na naman ng 1 billion of our money. Of our money, nagbabayad talaga tayo ng tax, lalo na yung Pera VAT na yan, natin. mga hihirap ay Grabe. nagbabayad ng tax. Kaya, Bongbong Marcos has to do more than just give us band-aid solutions. And obvious ba mga kababayan, na Ginagawa niya lang kung pangsuhol yung pera natin eh. Kahit kani-kanino na lang pinamimigay. Di ba? Ano yan? Confidential o unprogram galing? Yan ang tanong. he's a lame duck. Have you ever seen a president na after in less than 3 years ay hindi na siya ang political front runner and sinaksak niya yung vice president niya and the people sympathized with her. So BBM has a serious trust problem and he doesn't seem to care. Yes, and just a reflection of the Malabo kasi mag-isip ko use si of, si PBBM eh. Wala sa hulog kung mag-isip eh. Palibasa nga ba eh. Imagine, akala niya kasi tataas pa ang rating niya kapag pinadala niya si Tatay Digong sa dahig eh. Nung pinadala niya, di ba? Talagang wala, lalo siyang lumagapak eh.
Kaya naramdaman niya yan. Nung after nung mapadala niya si, o kumbaga after niyang kidnapin si Tatay Digong. Papuntang The Hague, di the ba? drug, it shows in the decision-making process eh. Right. One time you're north, then suddenly you're east, suddenly you're west. So pag tiningnan mo yung stability in terms of policy, ano ba talaga tayo? Hindi natin maintindihan kung yung larong ginagawa at kung minsan nagdesisyon na sa cabinet level, pagkagising bukas iba na naman. At tingnan mo yung China, di ba? Una niyang pinuntahan China ng start of the year in 2023. Yeah. Oh, tapos Oo, biglang tama. pivot po 360 Pinuntahan niya degrees yun eh. sa Amerikano with EDCA. Oo, Okay. yeah. Tapos every time na may New Year celebration, yung wife nandun. O kahit sa Chinese embassy. Oo, kaya ikaw magtataka ka, ano ba ito? Tapos may signaling na minumura, may signaling na persona non grata, may signaling na... So kung ikaw ay talagang on top of your job, sasabihin mo, sandali lang, huwag kayo maingay kasi ako ang architect ng foreign policy. Walang ganon. He also Ginawa did niya, that to former Oh. President Digong Duterte. Di ba? Ginawa ni Tariela. Kabastusan talaga di ba? Di ba, may statement siya na, I will not. We are a Oo, sovereign country. yung sa ICC. Oo, Oo. I will not. Di ba? Na ganun si Bongbong. I will not. Kaya mo. I will not. We are a sovereign country. We will not surrender our citizens. Ganyan. Oo. Anong ginawa? Ano nangyari? Oo. Di ba? Anong ginawa niya? Pinagplanuhan. Nakita natin sa revelation ng mga Marines kahapon, may pondong binigay. Oo, lalo na doon sa ICC pumunta dito. Lahat ng meeting is sa private hotels. Hindi naman sa government. Walang tiningnan na data. Ilan lang ang selected na kaya ka magtataka kasi yung unang sabi ng ICC, sino ang mga magwi-witness? Okay, bakit wala pa palang nagwi-witness? Ba't nyo tinangay doon? Di ba? So makikita Kaya mo, nga. sandali lang, paano ka ba nag-decide? Bakit sabi mo, sovereign natin yan, paglalaban ko yan, tapos bigla mong pinadala? Pero doon siya nagkamali, ha? Doon. Oo, In tama. terms of Hindi na yan- political move. Oh, tapos, That was di ba, a major boo-boo. linibing si tatay nila. Siya nagsabi na ako'y nagpapasalamat sa ginawang ganito ni Juan. Tapos No. anong ginawa? He just made Digong a martyr. Yeah. Maliwanag, If he di ba? dies there, God Maliwanag. forbid. Ay, Maliwanag na maliwanag. Pangtatraidor ang ginawa ni PBBM sa ating bansa. Soberenya natin. Pinagtaksilan niya ang soberenya ng Pilipinas. Imagine, wala pa palang inihain na ebidensya, mga witness, hindi pa nakahanda. Kasi wala silang makita, wala silang may presenta na mga ebidensya at mga witness sa dahig. Ang ginawa nila, kinidnap na lang. Para doon na lang humanap ng ebidensya ay mga grabe. oo. VP Sara will win by a wide Oo, margin. kasi tatlong senaryo yan. O, maibalik, siyempre, kasama sa kampanya, matindi rin. Hindi maibalik, ay, matindi rin. Dahil Maawa. yung anak, di ba? Tinan mo ang ginawa sila, pati tatay. Pag namatay doon, Lalo na. naku, Bill. Yari sila. Kung yung kay Cory, Grabe sila. ganun lamang, nagsasakit, nanalo ang anak. Na hindi wala naman Overwhelmingly. kaplano-plano si Walang Pinoy. para alam yung anak. Itong kay Inday Sara, talagang mahihirapan sila dyan sa Imagine, nung madedo si Cory Aquino, yun ang mga oportunista na mga nasa paligid nila. Di ba? Ginawa nilang ginagawa nilang santo si Cory Aquino. Pero ang malupit nun, walang kalam-alam si Pinoy at kumbaga napilitan at walang ka plano-plano. Dahil lang sa sympathy vote ang ginawa. Alam nila mga diskarte talagang taktika ng mga politikong yan. Sympathy vote ang habol nila. ginawa nila. Plus ngayon talagang may baluarte. May baluarte. Mindanao and Eastern Visayas. Cebu, Bohol, Dumaguete. Central, Yeah. Central Visayas. Kaya ang parati kong sinasabi, oo, siguro yung preference, she will have to earn that kasi race Pero in terms of baluarte, sino bang may solid base? Sa lahat ng mga kandidato, wala akong nakikita may solid base. Siguro si Ilocos is Robredo. not even bongbongs now. Oo. It's Aimee Marcos Oo, and si Chavez. Robredo siguro sa Naga.
Pero dahil clannish rin ang Bicolano, kung bumoto from Raul Roco to other kwan, pwedeng competitive. Oh, Pero, iba rin sa Sorsogon. oo, pag pinagtapat mo sila, sandali lang, ano ba ang governance model? Parati nilang sinasabi, itong si Robredo, walang COA. Ito may COA. Ikaw naman galing ka sa COA, di ba? Nagkaroon sila ng ruling ng COA. Oo. So anong problema? Hina-highlight nyo lang na gustong palabasin kasi na kurakot. Yeah, that's what I've been saying from the start. Why I opposed that first impeachment against VP Sara. I said that is not an impeachable complaint. Lalo na that COA now has rendered an unmodified Yes, opinion. Kasi sabi ko, pag hindi niya ma-liquidate yan ng tama, ipapasulit sa kanya ng COA. Di ba? At saka lang kung ayaw niya isulit, saka siya kakasuhan. Yeah. But that's not betrayal of public trust. Because lahat sila may confidential funds. Si Bongbong, 4.3 billion Oo. ang confidential fund. Diba? Kung Oo. i-compare mo at pag tiningnan nga natin yung confidential fund kung saan ginamit, abay baka magulat tayo dahil Oo. karamihan illegal. Kasi naman secret yan Oo. Pagmalo. Nasa loob yan ng envelope Yes. Doon yan sa office of the chair ng COA. Binubuksan Oh, ng isang doon sila director, kukuha. assigned Ay, doon to nila that. makikita. So, kung gusto nila ng Malacanang na magic lang yan, bukas sara. Oo. Diba? Malamang, yung mga congressman dyan, na, di ba, sila na nga ang dati sa Quadcom o Tricom, di ba? Sila na nga ang nagtrabaho sa trabaho ng COA eh. Kumbaga, ninakaw na nila yung trabaho ng COA para lang makita yung mga confidential fund. Di ba? Yan yung para yung approval ng COA, mabaliktad nila. At masabi nilang may bahid. Ganun kabalastugan ang pinagagawa ng Quadcom no mga Tricom. Or magbukasan tayong lahat. No, dapat, Makita diba? natin kung Sinasabi ko, sino ang nagpapakatotoo. Lahat ng may mga 1 billion and up, Yes, di ba? yes. Buksan nyo. Yes. Bakit hindi nyo buksan? Kasi politika. Political lang. Mga takot. Bukod sa takot, mga bayad. Yan kaya ayaw nilang pabuksan yung confidential fund ni Marcos. Mga tuta mga alagad mga kalyado, lahat-lahat na nasa kanila. I think, Prof. Maluha, the congressmen are losing wind. Sabi sa akin nga ni Senate President Soto ako lang Yeah. personal. I Tuta interviewed him. Soto. Ako personal, commissioner. Ganyan. Dami pang trabaho, why focus on this? Pero pag umakyat yan sa amin Senado, wala akong magagawa. I have to do my job. Pero siya Hindi. personal, Kunya losing tuloy weight. job. At saka syempre That's siding, di ba? oo, Palibasa, siya yung magbebenepisyo kapag nawala si Inday Sara. Pagdating sa politika. Ma-political talaga yan Kaya ang maganda dyan, yung bilang ni Inday Sara. Yari si Soto dyan. Sabi ko kasi, is it not na ganyan-ganyan because of your statements, biased ka na. Oo. People are saying you're Biased biased. naman so talaga. maybe you should Hindi lang inhibit biased. yourself. Yeah. When he inhibits himself from voting, they're less than 16 lalo. Yes, Oo. immediately. But I just raised it sa kanya para aware naman siya na kung ang Senate ay nagfa-function as judges, then they should be fair. Especially the Oo. presiding should Hindi. be fair. Yes, Di ba? yes, Kaso bitaw na siya ng mga salita Oo. di ba? Kaya siya may contempt case Diba? na yun Inatake pa ang Supreme Court. Oo. So, sabi Doon pa lang, talaga napagalataan siya. Na talagang gustong-gusto niya ma-impeach si Inday Sara. Kung ikaw, Senate President, kung talagang fair ka, hindi mo na, kumbaga, hindi mo nakakalabanin at hindi mo na babaskusin ang yung Supreme Court, yung desisyon ng Supreme Court. they're saying that you're biased. Yeah. Siyempre, he defended himself, Yeah. but nakita ko na parang wala na rin siyang gana. Oo. Oo. Parang Hindi si Senator Ping, di ba sabi niya, I will follow where the evidence would lead me. Oo. So ngayon, ang challenge, ngayon nagsalita Saan ba walang gana? Sa pagtatakip ng mga mastermind, wala na silang gana? Siyempre, 2026 na ngayon. Noong 2025, may mali-maleta, di ba? Namimigay ng mali-maleta. Kaya siguro nawala na ang gana dahil 2026 ngayon, bulgar na sila at wala nang mali-maleta na ngayon. Di ba?
18 na Marines, may affidavit. At saka siya, dati siyang sunod ng pulis. Oo, General. Oo. Yung ba bubuksan nila uli yung hearing na Yung tanong pinag-ikot doon, yung kung committee bubuksan report, niya. Halos walang gustong pumirma dahil nga loaded yung report at Saka hindi pa wala daw, tapos. hindi daw kasabot si Martin Oo, Luther King. Puti wala nga. daw evidence. O ngayong sinabi na yan, hindi ba yan evidence? Oo, nagatid sa bahay, Oo. di ba? Oo. Nagatid sila sa bahay Oo. ni mismo. Kaya sabi ko nga sa Facebook ko yung bang Homeowners Association ng Forbes ay hindi pa ba dito? Oo. Ano bang klaseng ebidensya ang hinahanap nila? Ito talagang blue ribbon na to. Ano bang klaseng ebidensya ang hinahanap niya? Yung authentication nila? Babahala, nababahala no? that this is going to be a security risk. Oo. Hindi ba? At saka maganda ito. Noong una, si Gutesa, isang tao. Ngayon, 18. Oo. That's correct. Sige Oo, na. malupit. Subukan Tama. nyo. Kaya, mabigat meron to. pang Ngayon, unang-una may pagdududa pa dahil isa lang si Gutesa. Ngayon, marami na sila, oh. May 10 pa. 18 plus 10. Di 28. Isama pa si Gutesa. Di 29. Yan dami ng mga sumisingaw na ebidensya. At marami na rin na nagsisigaw at nagbo-voluntary na mga witness. Example na yung mga marine na yan. Yung mga sinasabi ng mga 29 na marines na yan, kapag pinagtugma-tugma mo yan at pagsalitain muli si Saldico, magkakatugma-tugma yung mga yan. na reserba. Oh, meron pa ba? Meron pang 10. Hindi lang Hindi pa lumalabas. Hindi lumalabas kasi Tama, tinitingnan nga kung paano i-handle itong 18. Oh my Oh. gosh. So, kuha na sila, malapit na sila ma-check. So ngayon, nag-issue ng Checkmate nga eh. request sa Senate nag-move siya Kapal ng mga mukha. investigate ng Grabe. Senate itong declaration ng 18, si Amy Marcos. Oo. Di ba? At ang plano ni Ato Tutuklawin ka na lang ng ebidensya sa leeg. Ayaw mo pang maniwala. Sasakali ka na lang sa leeg ng ebidensya. Hindi pa rin naniniwala. Ang gusto, syempre, ibang sakal sa leeg eh. Kumbaga, ibang nakasakal sa leeg niya eh. Yung mga yung mga oligarko at saka yung mastermind niya nakasakal sa leeg sa pamamagitan ng mga scripted na yan. Baligod, ang pagkakasabi sa akin, dadalihin daw ang affidavit sa ombudsman. Correct? Yes. At ang That's the next affidavit step. kay Senator Ping Lacson. That's correct. Oo. That's the next step. Tapos nung nalaman namin, sabi ko, bakit mo pa dadalhin doon? Sigurado naman tayo hindi papansinin. Well, if there's going to be a complaint, Yes. for blunder, for Oo. graft, ganyan. Pero, hindi yun ganun kadali. Oo. Especially na yung ombudsman, obvious ba? Remote niya yun eh. Do you think? Kakampi ang ombudsman eh. Kayo naman. Wala na tayong maaasahan dyan sa ombudsman. Talagang yan pa, mas masahol pa sa ahas yung congressman, ombudsman na yan eh. Dating pinagkatiwalaan ni Tatay Digong yan. Ngayon, sinasakmal na siya. At tinutuklaw na siya sa likod. Talagang hindi lang tuklaw, sakmal na sa leeg. That he will indict Yes. BBM, Yes. di ba? When his brother may be the next presidential Yes, candidate of di ba? Bongbong Marcos. Oo. Wow! Mga Ayan po, no? Hanggang dito na lamang po, no? At syempre, ating pong natunghayan at napakinggan ang mga balitaktakan ni Atty. Guanzon at ni Binibining Malu Tequia na kapwa talagang araw-araw ba naman sa social media eh. At talagang ubod ng mga talino at talagang magagaling sa pagsalansan ng mga politika, sa nangyayari dito sa politika. At syempre, may mga pagka-ekonomista rin yung mga yan eh. Kung bagay, may malalaman din tayong tungkol sa mga pagpapatakbo ng ekonomiya ng ating bansa. Alam din nila yan. Kaya nga, kaya nga sila galit na galit at ayaw nila kay Marcos. Alam nila yung ekonomiya. Hindi lang, kasi ang kinakabagsak ng ekonomiya sa ating bansa ay number 1, corruption. Ang pinanggagalingan ng corruption, di ba sa politika? Kaya alam nila ang politika at ekonomiya. Magkakarugtong kasi yan. Kaya ito po, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.